Hello? Hello, good evening. Hello, good evening to everyone. Welcome to another live of DGel. So, today our topic is DGel painting gel. So, our painting gel is in a tin can like this. Ganito po siya. Bali, ganito po yung itsura ng ating painting gel. And ito po yung laman niya. So, yung painting gel natin is may 15 na laman. So, primary and secondary colors nandiyan na. So, kahit 15 siya, pero pwede actually gawin na mas maraming colors to kung marunong kayo ng color combination. So, katulad na first primary colors natin is gawin muna natin. I-discuss muna natin yung properties niya. So, ito yung ating painting gel. Ito yung itsura niya. So, malinis siya tignan. And then, meron siyang silicone sa loob. So, di ba yung usually yung mga brand, yung mga other brand ng gel, pagbukas mo ng bottle, diretso na sa bottle yung kumbaga walang ganitong takip, diretso bukas siya, nandiyan na agad yung gel. Yung dito sa DGel is maganda siya kasi meron siyang silicone bottle. So airtight pa rin siya kahit nasa loob. Hindi siya basta-basta sumisingaw. And guess what? So eto, malinis siya gamitin. So pag kumuha ka diyan, pwede mo muna siyang bawasan dito sa loob. So, hindi aksayado. At saka, hindi siya makalat dito sa surface. So, mananatiling malinis yung takip niya. Hindi, di ba yung sa ibang brand, pagka bukas mo is, nandiyan na, smudge na yung mga gel dun sa takip. Katulad ng kuha tayo ng ibang brand. Katulad ng ganito. So, katulad ng ganito, diretso siya sa gel. So, wala siyang katulad ng protective silicone na katulad ng sa DGel. Tapos, naka-seal din siya. So, kahit saan mo siya i-store, sigurado kung hindi siya sumisingaw at hindi siya, yung possibility niya na mag-dry is very minimal. So, try naman natin yung pigment. So, makikita naman natin yung pigmented masyado yung mga gel natin. So, isang line pa lang, kaya hindi ka na mag-ulit. This is good kung mag-French tip ka. So, isang pasada lang, madadaanan mo na siya lahat. Hindi na kailangan mag-ulit-ulit pa. Or kung mag-uulit man, hindi na siya ganun kahirap sundan. Katulad nung, di ba yung iba, pagka, yung merong, iba-iba yung layers ng color. So, hindi na siya mahirap sundan, hindi na siya mahirap pantayin. Try natin dito yung mga
Try natin dito yung consistency ng colors niya. So, let's start with the primary colors, which is red, blue, and yellow. Nakita niyo yung pagka-pigmented ng color niya. Hindi siya napuputol sa gitna. Kasi may iba, napuputol sa gitna. So, pagka dating nauubos, parang kumbaga sa ink is nauubos siya. So, nahihirapan ka magtugtong. Ito, until dun sa baba nung nails niya, is meron pa. Hindi siya napuputol sa gitna. Ganon siya ka-pigmented. Try naman natin yung ibang color. So, ganun pa din. Diba? Nakikita nyo. Kasi, minsan, sa ibang, nakatry na rin ako ng ibang brand ng painting gel. Pero yung pagdating sa gitna, napuputol siya. So, ang hirap niyang habulin. So, pag ganito kasi kaganda yung gel, ganito ka pigment, isang line mo lang hanggang sa matapos yung gusto mong gawin, hindi ka na mahihirapan magtungtong. Kasi minsan, lalo na pag sa gitna siya naputol, pag sa gitna naputol yung line mo, mahirap dugtungan. Or pag ganito, parang kulang-kulang yung lines. Mahirap siya pantayin. So, dito, napakadali lang. Tapos, nagbe-blend siya agad dun sa una mong niline kung sakali mo magdugtong ka. So, blendable siya. Ganyan siya kaganda. Ganyan ka-pigmented yung color niya. At ganun din siya kadaling gamitin. So, ano ba ang pinagkaiba ng gel polish siya? Yung regular gel polish siya, painting gel. First of all, pare-pareha silang gel, pero magkakaiba yung thickness nila. Usually, ang painting gel is more steady siya. Hindi siya katulad ng ibang hindi siya katulad ng ibang regular gel polish na napupunta kung saan-saan. What I mean is, ganito. Ilagay tayo ng sample. This is black regular gel polish. Compare natin sila. Kunin natin si black painting gel. Tapos konting-konti na magagamit mo. So, itong isang pot na ganito, usually, kung hindi ka naman laging gumagamit ng painting, mga pang-painting, usually matagal siyang gamitin. So, ito yung gamitin muna natin, si regular gel polish.
So, di ba? Ayan. Ito yung sinasabi ko. Mahirap siyang habulin. So, usually, pag sa gel polish is, di ba, pag kumuha kayo, usually, nagkakaroon ng block dun sa dulo. So, usually, pagka baba mo ng brush, mataba siya agad. So, kung ang kailangan mong line is manipis lang, kailangan mong mag-adjust dun sa dulo. So, ganyan. And hindi siya ganun ka-clear. Ayan, uma-under pa. Paano ba yung sabihin? Uma-under pa yung color. Hindi siya steady. And manipis siya. So, kung sakaling makapal na dun sa dulo, tapos sa may baba, hindi pa, ikaw pa mag-a-adjust, diba? So, ang tendency nun, yung other line mo, yung other part ng line mo, kailangan mong kapalan ng konti to make it consistent dun nandun na sa taas. Unlike pag sa painting gel, pwede mo siyang, lalo na yung mga edges ng drawing, maganda siya kasi yung gusto mong i-achieve na line, kung gaano kanipis sa umpisa, hindi mo na siya kailangan ulit-ulitin. See the difference. So, maganda siya pag halimbawa nag-paint kayo ng mga characters or yung mga edges ng mga flower or design lang. Usually, minsan pagka wala kayo ng spider gel, yung mga maninipis na line na hinahatak, yung parang elastic gel, pwede nyo siyang gamitin doon. Kasi pwede siyang manipis na line lang, di ba? Hindi siya halata na hindi siya spider gel. So, pwede mong i-imitate kung sakaling wala ka. Because nail art is, sabi nga nila, an art. So, kailangan maging resourceful. Kung wala ka noon, tapos may bigla kang client or may gusto kang gawing i-imitate na nail art, tapos wala ka nung ganong klaseng gel, so dapat resourceful ka. Dapat magagaya mo. So, dun sa pinakamalapit na, kung ano yung gamit mo na pinakamalapit na may imitate mo yung gusto mong gawin, katulad nung spider gel kung wala ka. So, painting gel is the best. The best option. Gano'n naman siya ka-pigmented. So, try natin dito. Meron akong nail arts na okay. Ito yung previous live natin dun sa Shine Drop. Meron pa ako dito. So, try natin kung matatakpan yung katulad nito. Try natin kung gaano siya ka-pigmented. Ito. Since yung base niya is light color, tapos medyo yung nail art niya rin kitang-kita. So, try natin i-use painting gel. Gamit din tayo ng light color para fair. Kasi si black is dark. Gamit tayo ng light color. Yun yung malaki sa kanya. Example, blue. Kitang-kita. In one layer pa lang, yung first layer pa lang ng gel, natakpan na siya agad. Hindi manipis, hindi mo rin sasabihin makapal, pero gano'n siya ka-pigmented. So, hindi ko pa siya kinocure. Ayan na siya. Yung difference niya. Natakpan siya agad.
Hindi mo nakikita yung even no shadow no nail art sa ilalim. Try natin sa dark color din. This one. Ito medyo mahirap siya kasi nag-marble tayo doon. Try pa natin yung another. Kahit yung other lighter color din. Kahit black yung nail art dito. Try natin yung lighter color ng painting kung matatakpan siya. And yes, kitang-kita naman, di ba? Nawala yung walang kahit shadow nung nail art dun sa banda nung tinakpan ko. Dun sa part na tinakpan natin, wala. Manipis lang yung application ko dito hindi pa siya makapal. And first coat pa lang siya. So, ganun siya ka-pigmented. And kung mapapansin mo, kung gagamitin mo rin naman siya as a base gel, kahit konti lang yung kunin mo, ma-feel mo na, makukot mo na yung buong nails. Try natin sa bago. This amount of gel lang yung kailangan ko to use for this one. Haluan ng fiber ng tissue. Pero ganun siya kaganda. Ganun siya ka-pigmented. Kita nyo? Tapos wala siyang sayang na gel. So lahat siya nagagamit. So walang sayang, wala siyang hindi ka rin gumamit ng masyado maraming gel. Try natin kahit basa pa siya. Kung lalagyan natin ng other color. Ang maganda rin kay painting gel, hindi siya kahit basa pa siya. So, you can blend, you can mix to other color agad-agad. Hindi na siya kailangan, i-cure mo muna ng konti. Yung iba, nagko-cure ng konti. Pero, eto kung talagang kailangan mo siyang lagyan muna bago i-cure, okay naman siya. Hindi siya naghahalo yung color niya. See? Ganyan kaganda. Kasi, wet pa yung color, yung base color niya. Hindi ko pa siya kinukure.
Pero na-mix ko na yung other color niya and hindi siya humahalo. So, walang problema. Kahit basa pa, kailangan mo nang lagyan yung ibang part niya. Kailangan mo na siyang gamitan. Okay lang. Gaano ka kaganda or gaano ka katipid ito si painting gel. Una-una, 15 colors na siya sa isang tin can. And aside from that, you can still create more colors from it. So pwede mo pa siyang gawing nasa 20 to 36 colors. For example, red and blue, like the primary colors, red and blue. Primary colors na ba? Red, blue, and yellow. Red, blue, and yellow. These three. Pag haluin mo si red and blue, makakakuha ka ng dark purple. Which is, meron naman siya dito dark purple, but more darker. Parang kulay talong. Parang ganun. More darker color. Tapos, red and yellow naman, ano makukuha natin is red-orange. 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 Tapos, yellow and blue naman, which is dark green. So from this one, nakakuha ka na uli ng another 3 colors. Another 3 colors, so it means meron ka na agad na 6. More darker pa dito, kahit meron siyang green, yung magagawa mo is more darker green dito. Dark green talaga siya. Tapos pagkatapos nun, yun yung primary color, secondary colors meron na. So, para makakuha ka ng tertiary, na another third batch of colors, so paghaluin mo naman yung nagawa mo dito. Yung nagawa mo na new kinds of color, pwede mo siyang huling paghaluin. So, dark purple, yung blue and red, so dark purple, pag hinaluan mo pa siya ng dark purple, for another red, pwede ka makakuha ng maroon or burgundy. So, try natin, ha? So, talagang minsan may mga nail art kayo na, naku, wala akong color, paano ba ako magne-nail art, may client ako, ganito yung request. Magagawa niyo yan. Basta marunong lang kayo ng color combination. And nandito na lahat yun. Yung mga colors na kailangan nyo, nandito na lahat sa tin can na to. So, same amount. Pwede mo siyang i-mix. Diba, parang yung kulay purple talong siya. Hindi siya yung violet na normal. Hindi siya yung so ganyan. So, ito yung makukuha mo. So, yung dark purple, so from blue and red, magkakaroon kayo ng ganitong color. Minsan may mga shade na ganito, diba, na kailangan nyo. Pag hinaluan mo pa siya ng, for example, katulad ng, haluan mo pa siya ng, dagdagan mo pa siya ng color red. From this color, i-mix mo hindi siya sa color red. What will you have is red maroon, which is sobrang bilig na color. Minsan sa color palette ninyo, sa isang set ng gel polish, ito agad na nauubos na color. Ito yung mabibiling color. So, isa lang yan sa mga samples ng
kung paano mag-mix up ng color and gumawa ng panibagong color. So what we'll have is a red maroon. First one is parang violet talaga. Parang blue, violet. Kulay talong siya. So you can mix and match this color to create more. So, if this one naman, yung burgundy o maroon, lagyan mo naman siya ng color white, another set of color, another color yung makukuha mo. I-mix mo siya sa gray or i-mix mo siya sa white, that is another color. Pagka white naman, sa white nyo naman siya minimix, usually, ang ma-achieve nyo is pastel colors. Pastels. So, white. Dagdagan mo ng color na minix mo kanina. So, naging pastel siya. Diba? Ayan yung mabibiling color. Yung usually, ay naku, naubos na. Paano ko isa-service yung another client ko? Kasi hindi ka naman pwedeng bumili ng paisa-isa. Very rare yung nagtitinda ng gel polish na makakabili ka ng isang pirasong color. Okay. Ayan. Iba-ibang shade. Ito, pinag-mix natin si blue and red. Ito yung color talong yung nakuha, yung naging outcome niya. Dinagdagan pa natin siya ng, yung naging outcome nito, dinagdagan natin siya ng another red, which is naging red maroon. And then, inad natin ng white, nagkaroon siya ng pastel color na result. So, marami pa siya. So, this 15, actually 14 lang. Kasi, meron siyang kasamang clear color. So, usually, pag naggagawa ka ng mga art, yung mga ilang layers ng art, na nail art na ginagawa mo, usually, bago mo itap, pwede mo siyang lagyan nito. Meron siyang kasamang clear gel. So, nandyan na lahat yung kailangan mong gamitin. Nandyan na lahat yung colors. Although, wala yung iba dyan. Pero, you can mix and match to create more colors from this one. So, ito sobrang tipid and sobrang marami siyang usage. If any question, you can just put down your comments below. So, ito, meron na siyang dark green. Meron siyang green dito. Pero usually, pagka yung yellow and green dito, pinaghalo natin is mo parang kulay dahon. So, this one naman, ito yung mga warm colors, Usually, yung mga warm colors. Pag napunta na siya dun sa, pagka white usually, pagka hinalo mo yung mga colors sa black, doon ka makakakuha ng mga warm colors. Pag hinalo mo sa gray, mapupunta yung mga colors na yun sa tone. Yung mga dark colors, or what you call is shade. Usually, for shading, like, for example, nag-imitate ka gumawa ka ng cartoon character na merong may shadow. Usually, doon na pupunta yun siya shade, which is dark color yung ginagamit. Pagka medyo lighter color, what you call is its tone.
Yung mga kaya parang mga autumn colors, diba? Katulad itong green, pag hinalo mo siya sa white, pwede ka makakuha ng pag hinalo mo siya sa gray or green, gawa muna tayo ng gray natin kasi wala siyang gray. Pwede ka makakuha ng olive green. Tapos yung olive green, haluan mo ng white. Mapupunta ka naman sa mga tint, which is more lighter. Yung parang pastel colors. Marami ka talaga magagawa dito. Kaya nga sabi, di ba, art, wala namang mali, wala namang tama sa paggawa ng art. But you will enjoy doing it. Especially kung hilig mo talaga. So, katulad nito. Meron akong shade of gray. Lagyan ko nito. So, medyo mapupuno siya sa shade. Yung, ano bang color yung ganito? Yung parang teal. Which is wala naman dito sa color na included dito sa box. But as I mentioned, makakagawa ka pa ng mas marami pang color kaysa dito. So, hindi lang porket, ayan lang yung color. Meron ka lang 14 colors na nakalagay dyan. It means yun lang, hanggang doon lang nagagawa mo. No, lahat ng colors pwede mong gawin. Lahat ng colors, magkakaroon ka at meron ka. Dahil lang doon sa colors na to. So, kung hindi kayo familiar sa color combination or sa monochromatic colors, pwede nyo yung search. Ano ba yung color ng primary, secondary, and tertiary colors. Katulad na itong ginawa ko. Ito yung background ni Buttercup, which is konting yellow. Yung yellow, nilagyan ko ng konting green. So, nagkaroon siya ng parang yellow-green colors. Tapos, ito, white, and then, just a bit, isang tuldok lang, isang maliit na konti lang na pink. Para medyo rosy white lang yung kulay niya. Dito. Tapos, yung buhok niya, buhok ni Bubbles, this blue, ito yung light color na blue, but this blue, medyo hindi ganun yung ginamit ko, dinagdagan ko pa siya ng white, kaya naging more lighter color. Tapos yung orange, ito rin, dinagdagan ko rin siya ng white, para hindi ganun, kasi this orange is ito, yung nasa bow niya, nasa ribbon niya. Tapos para dun sa buhok niya, para medyo mag-iba ng color, although pareho siyang shade ng orange, dinagdagan ko siya ng white. Tapos ganun din kay Buttercup. Yung damit niya, hindi naman siya ganito ka-green. So, etong green na to, pinaluan ko ng konting na itong darker green. Para lang magkaroon siya ng, magaya ko yung colors, yung tones ng original colors niya. Okay. What else? Try natin gumawa ng ito prepare ko na bago ako nag-live. So may mga base colors na ako na ginawa. So ito black. Try natin gawa ng nail art.
next time next time live tayo, turuan ko kayo kung mag mix and match ng colors. Which is yung from 6 colors, pwede natin gawing 24, 36, and so on. So, malalaman niyo kung gaano karaming na madali lang gumawa ng color. Hindi nyo na kailangan kong bumili ng ganito, another set. Kailangan ko ng, ano ba yung mga pastel set, tapos solid, pastels, ano pa ba yung mga colors na usually kailangan ng nail artist. Meron kang mga tint colors, lahat yung nagagawa actually. Pwede kayong maggawa ng sarili ng colors. So, hindi talaga problema. Dapat yung mga color ng gel. Diba? In one coat lang siya. Achieve mo na agad yung gusto mong gawin. Pwede pa natin siya dagdagan. Hindi ko pa siya kinocure, pero napapatungan ko ng other color ng gel yung nandyan na. Hindi siya naghahalo-halo. Hindi dumudumi yung colors niya. So, itong mga dots na to, optional lang. Diba? Wala pa siyang curing. Ngayon pa lang natin siya i-cure. Ang purpose nun, kaya na isa pa dun sa pwede na ipino-point out natin na kahit hindi mo siya i-cure agad-agad, tapos meron kang ibang colors na idadagdag, it saves time. Kasi minsan, di ba, pagka gumagawa tayo kay client or gumagawa tayo ng mga samples natin, ubos oras yung pagpasok dun sa UV. Usually talagang ganun, kumakain talaga siya ng oras. Ito naman yung mga Korean style design. Actually, yung mga ganito. Yung parang uniform. Diba? Ang sleek niya pati pag ginagamit. Hindi siya
Meron pa ba yun? Meron ako na try na gel is malagkit. So parang nakahatak na humihinto yung brush ko sa gitna. Ito ang slick niya gamitin. Usually, pagka regular gel or yung ibang brand yung ginamit mo, pag hindi pa cure yung linya na isa, yung unang linya nito, and then dinagdagan mo, nakahatak siya. But ito, tingnan nyo, malinis. Hindi gumalaw yung unang line ko na ginawa. Even though hindi pa siya na-cure. So, ang tendency nun, pagka yung ibang nail artist, pag nag-line ng pababa, cure muna. Pag nag-line ng pababa, cure muna bago yung pahalang. Para hindi gumalaw yung color. But this one, hindi. Nandun na siya talaga. Naka-steady lang siya. So, yun yung mga advantages. Try naman natin gumawa ng pile. Yung maraming color sa isang nail. Tapos sa sobrang ganda niya, hindi siya gumagalaw. Kahit, yun nga, hindi mo siya i-cure ng i-cure. Hindi siya umaandar, hindi siya napupunta kung saan-saan. So, kailangan ko ng more darker blue. Ang linis niya pati. Hindi nagdudumi yung yung takip. Kasi yung dun sa silicone niya dun sa loob, ang dami niyang purpose. Pwede mo dun i-bawasan yung color from your brush. Tapos, hindi siya napupunta dito sa surface dito. Walang dumi, walang kalat. Kaya sobrang maganda gamitin. So, kailangan ko ng darker shade ng blue. Ito dark blue na siya. Darker blue siya. Kesa dito sa isa. Pero I need more darker one. Tapos gamitin ko yung black kanina. Para hindi sayang. So, from that one, nagkaroon ako ng dark blue or shade ng parang indigo. Indigo ba yung tawag doon? Dark blue. Hindi siya navy eh. Indigo siya. Indigo.
makokontrol mo yung gel niya. Kahit basa, hindi siya napupunta kung saan-saan. In one coat lang siya, even yung color niya. Even and natakpan siya talaga. Make sure pala na yung mga brushes nyo or yung spatula nyo is lilinisin nyo muna bago kayo kumuha ng ibang color dun sa ibang pot. Para hindi naghahalo-halo yung color nyo. Ay mapanatili nyong malinis. Especially yung white, sobrang prone sa dumi. Pag halimbawa, kumuha ako kay pink, tapos yung spatula ko, hindi ko nilinis muna bago ko kumuha kay white. Ayun, nadumihan na si white. Meron na siyang pink doon sa loob. Or, minsan naman, sa ingat lang, pagka magbi-mix kayo ng color or kailangan nyo ng different types of color, dapat, ang key doon is, kunin muna ninyo yung more lighter color bago yung darker. Para hindi na dudumihan si light color. Ito hindi pa siya cured ha. So may tendency na pagka nahalo si white dun sa darker color, pumangit. Pero ito hindi siya nadadala. At saka nakokontrol ko kung yung division niya. Medyo delikado na dun sa dulo. Gawa tayo ng tile art para makita nyo how steady the color is, how steady the gel. Maraming balahibo. Talagang pag nag-mirror kayo, kailangan nyo gumamit ng lint-free wipes. Kasi pag sa tissue nyo lang pinunas yung brush ninyo, sumasama yung mga fiber nyo. Cure muna natin. Tapos isa pang maganda kay painting gel. Pag yung manipis lang yung application ninyo, kahit medyo makapal yung gawa nyo, ano ba yun? Yung kumukulot. 'Di ba pag yung regular polish, medyo makapal yung lagay mo, kumukulot siya pagka under cure. Pero ito si painting gel hindi. So yun yung mga advantage niya kaysa sa normal polish. Ito, since nalagyan ng medyo nahaluan ng white yung line natin kanina, pwede natin ayusin pa yun. Ang bilis ng oras, magna 9 o'clock na pala.
Parang kakastart lang natin. Okay, done. So, this is what I need for the tile nail art. Cure uli natin. Anyway, digital products pala can be purchased to our official Shopee page, Digital Philippines. And pwede rin po kayo via personal message sa aming Facebook. May mga sasagot po sa inyo doon. Or you can visit our soon to open, this May, we're going to open our DJ Lounge. So, doon po namin ginagawa yung mga seminars namin. Doon din po yung makikita yung parang showroom ng mga products ng DJ. Nandun po siya lahat. So, if you want to visit, located po kami sa Quezon City, sa Don Antonio EK Building. Nasa 3rd floor po kami. You can message us po para may bigay namin sa inyo yung buong detail kung gusto niyo bumisita sa amin. Meron din po kami mga services doon. So, available po yung mga service ng gel sa amin. Makita nyo. So, ito without curing pa to ha. Pero hindi na pupunta kung saan-saan yung colors niya. Hindi rin siya humahalo. I know some of you na try na. Especially yung base is red. Tapos pagka nag-nail art kayo sa ibabaw niya, yung red niya, kahit na-cure na siya, sumasama na pupunta dun sa brush nyo. Kaya dumudumi. Lalo na si white.
Pinapapanindigan ko din yung nipis ng line na gusto ko. Hindi siya makapal, hindi siya iba-iba. So, yung line na gusto ko is consistent. So, iba-ibang design. Iba-ibang ano siya dun sa iisang nail. So, pwedeng-pwede nyo gawin yan. Dun, dito sa painting gel. Using painting gel. Try naman natin other color. So, ayan. May mali siya. Hindi siya mahirap ayusin. Yun lang part na nagkamali ka. Yung pwede mong burahin. Ulitin natin. Diba mali na siya? Dito sa painting gel, there is room for error. Yung mga tricky na mga lines, mga madalas sakit sa ulo ng mga nail artist to. Pero kung painting gel yung gagamitin nyo, easy peasy.
See? Wala pang curing yan. Pero hindi naglulumer yung mga color niya. Hindi na pupunta kung saan-saan. So, this is just an sample na magagawa nyo sa painting gel. So, pwede na natin cure. Sa mga nagtatanong uli kung saan na-purchase tong painting gel, all our DGel product is posted in dgelph.com sa website namin or sa Shopee page. Meron po kaming DGel Philippines. Meron po kaming official page sa Shopee. Mabibili nyo po siya doon. Or kung talagang hindi kayo maka-access sa Shopee or sa website namin, pwede rin po kayong mag-personal message sa aming Facebook page. So, lahat po yan. Pwede po namin kayong ma-accommodate sa lahat po ng ways na sa lahat ng way na possible. Open din po pala ngayon ng DGel open na po ang DGel ngayon for distribution. So, yung mga interested na magnegosyo, mag-distribute ng mga gel polish namin directly from Korea, you can DM us, you can contact us. Tapos ito yung sinasabi ko. Since yung mga ganito, di ba, may mga bumpy siya na parts. Kasi yung medyo naka-emboss siya pagka gumamit ka ng painting. Kasi hindi nga siya nagkakalat kung saan-saan. So, pwede nyo siyang gamitin. Ito, kasama na to dun sa package niya, which is the clear gel. Para siyang base, pero more thicker consistency. So, pwede nyo muna siya lagyan nito bago nyo i-cure and top coat para smooth finish siya. Para more smoother finish. Smooth na siya. Wala na siyang uneven surface. Pasensya na kayo, nag-live ako ng bare fingers. Wala akong nail art or nail extension. Kasi isa sa dilema ng nail artist yan. Ano na naman kaya ang gagawin ko? So, naghahati-hati yung utak mo. Anong nail art na naman i-design mo para sa sarili mo? Pangalawa, minsan pagod ka na para dun sa sarili mo. Mas mo dun sa clients or dun sa pagtuturo mo kaysa dun sa sarili mo, mas priority mo yun. Tapos minsan, ipapahinga ko nga muna. Yun ang dilema ng isang nail artist. Or nananawa na ako na merong kulay yung kamay ko. So ayan, diba? Smooth finish na siya. Bago nyo siya lagyan ng top gel. So yun yung maganda sa kanya. So, sabi ko nga sa inyo, itong mga products na is self-leveling. Hindi kayo mamumroblema sa may mga baku-baku siya kahit nakailang layers na kayo ng gel. Kasi maganda dito, madalas self-leveling siya. Nakikita nyo naman, wala siyang bumps at walang bakat nung pinag-nail artan. So, di ba makapal siya kanina? Para yung mga pinaint ko is naka-emboss siya. Ngayon, smooth siya. So, hindi nakakailang. Minsan yung iba nagpapa-nail art, medyo malikot ang kamay.
Pagka medyo may mga bako-bako or may mga nakakapang uneven surface, kinukot-kot, doon nagsisimula yung pagtanggal at pagpil ng force nung gel niya. Kasi naiilang, kinakalkal. Hi Kim, kamusta? So marami pa talaga makukuhang dito. Marami pa talaga magagawang colors dito sa mga to. Etong color na to, yung skin tone, and then this one medyo dark. Maganda siya pang character. Pang character nail art. Yung sa bala, tapos ito yung pang shadow niya. Mga princess, Disney princess. So next time magla-live tayo naman ng mga character nail arts. This live, yung focus natin is the painting gel. Ano siya ginagamit. So this one na, ito na yung kanyang result. Yun, wala siyang kahit uneven surface. Maganda siya, makintab. This one, 60 seconds lang sa lamp. Pero, eto. Hindi siya nag-smudge. Tapos, yung, fingerprint proof ba yan? So, maganda siya. Okay. Move forward. Try naman tayo ng iba pang nail art. Since ito, di ba nabanggit ko kanina na pwede siya for embossing. Itong mga na to. So, pag emboss naman, pwede mo siyang kapalan. Tapos, gawa kayo ng mga characters na pang emboss. Pero, kung ganito, lalo na mga dark colors, ang advice ko is konti muna siya. Dahan-dahan hanggang sa yung tamang ma-achieve yung gusto nyo, gano'ng kakapal yung pagka-emboss na gusto nyo ma-achieve. Or, pwede nyo rin siya samahan ng mga builder gel. Katulad ng ganito. Meron akong ginawa. Cute siya. Ano siya for summer. Maganda siyang idea for summer. So, yung theme niya is, ano ba ngayon? Summer, diba? Sobrang, hindi lang basta summer, sobrang init. Ito. So, para siya yung tubig sa pool. Diba? Tapos, ano kailangan natin? Essential for summers. Meron tayong beach ball. Meron tayong salbabida. And, another salbabida. Si Duck. Ang cute, diba? Which is ito, ginamitan ko nung painting gel and together with the builder. Yung builder natin na ni-live natin, nung may seminar last time, yung ginamit natin for gel extension, which is yung thick. Yung medyo, yung makapal yung consistency, yung viscosity niya, makapal, and then hindi siya agad-agad napupunta kung saan-saan. So, diba? Ang cute-cute ni Ducky. So, ayun, nilagyan ko siya doon, and then in-emboss ko siya using painting gel and builder. Sa taas yung builder niya para medyo glossy effect. Katulad nitong beach ball. So, ayan yung color niya, which is light blue. So, this blue, tinagdagan ko ng white para medyo mas color swimming pool siya. The blue, the dark blue, this one, the red, and yellow. Para dun sa beach ball. So, marami kang makikreate, marami kang magagawa dito sa painting gel. Hindi lang basta pang paint. Kung hindi ka naman marunong maggawa ng mga nail art or beginner ka naman,
Yung mga simple art. Tapos matutulungan ka pa niya. Maganda rin ng painting gel for beginner. Tapos gagawa kayo ng ombre. Kasi yung color niya hindi gumagalaw. And then, hindi siya sinisip-sip masyado ng sponge kung gagamit kayo ng sponge technique. Yun ang advantage niya kaysa dun sa regular gel polish. Kasi yun medyo wet yung consistency niya. So, kung gagamit kayo ng sponge technique, sinisip-sip siya. Kaya nagtataka ka, nauubos yung gel, nawawala. Pero hindi mo na a-achieve yung ombre na gusto mo. Another things na ginawa ko kasama si painting together with ano ba to? Builder gel. Ito. Yeah. This one. Using this color. And then this one's white and black. Ito nilagyan ko ng builder dito, and then painting gel, and then tsaka ko ginawa yung mukha niya. Kilala nyo ba kung sino yan? Kulang sila ng isa. Wala yung isang friend nila. Bakit wala? Nawawala. Bumagsak, nahulog, hindi ko alam kung saan napunta. Kaya sige, silang dalawa na lang ang star of the night. So, kung next time, pwede kayo mag-send na request sa Digel kung anong suggestion nyo, kung anong next na live topic natin para makikater namin kung yung kailangan nyong matutunan, yung gusto nyong matutunan from Digel. Kung may gusto kayo. Next time, sabi ko nga, aside from the character nail art, pwede ko rin i-suggest na chromatology ang topic natin. So, kung meron kang basic colors, konti lang yung polish mo, nag-i-invest ka pa lang, hindi ka pa ganun kadami, hindi pa ganun, wala ka puhunan, pero gusto mo yung pag-nail art, gusto mo yung gel, gusto mo magkaroon ka ng maraming colors, pero wala ka pang budget. Dun sa minimum budget na hindi siya kalakihan, tapos hindi siya ganun kalaki na pangpuhunan, kumbaga pang umpisa, marami ka ng colors na magagawa. So, ganyan. Hindi mo kailangan bumili ng maraming set agad-agad. Kasi minsan, may mga gel na hindi naman fast moving. Meron din mga colors na hindi naman ganun kabili. Usually, pili lang yung colors na gustong-gusto ng mga customer. At yun lang din yung nagagamit natin sa isang set. Aminin natin, hindi lahat nauubos. So, yung iba, sa isang buong set, hindi mo naman siya kailangan lahat. Sayang, di ba? So, maganda kung bibili ka lang ng minimum, bibili ka lang ng konti, pwede rin na pwedeng gawing madami. So, kung kailan mo lang kailangan, tsaka ka lang meron, gagawin mo na lang. Pag-aaralan mo na lang yung consistency ng pagtitimpla ng colors. Budget, yun yung mga nakikita ko na hindi porket kasi may mga nakikita ko sa mga group usually na tanong, ano ho bang set yung budget friendly, lalo na pang sa mga beginners. Hindi lahat ng set, pag sinabing set, budget friendly kasi doon sa set na binili mo, about 30 pieces. Pero hindi mo lahat nagagamit yun sa lahat ng clients mo. Kasi si client, lahat gusto ng red, lahat gusto ng black or white. Diba? Yung mga ganun lang. As in, basic lang din yung gusto nila, kadalasan. So, sayang naman yung ibang color. Tapos, ang gagawin nyo, masasayang siya. Tapos, pag tumagal, na-expire din yun. Minsan, pagka naramdaman mo na yung pag-polish ninyo is medyo parang may buhangin. O hindi mo naman binubuksan, hindi mo naman ginagamit, pero parang may mga buo-buo siya sa loob. Nag-i-start na siyang
sumama. Kumbaga sa pagkain, napapanis din siya. Yun, pero yun, matagal naman yung, ano niya, matagal naman yung pagkasira ng gel. Kasi minimum is 2 to 3 years siguro. Pero minsan, pagka yung pinaglalagyan mo, medyo exposure sa mainit, direct sunlight, ganun, mas mabilis yung posibilidad na masira yung gel polish mo. Try pa natin ang isa. Ano ba magandang nail art? Ito yung mga trending ngayon sa Korea, yung mga ganito. Isa-dalawang nails nyo may mga naka-emboss. And cute naman siya eh. Hindi naman siya katulad ng accessories din na sumasabit. Hindi. Kasi gawa rin siya sa gel. So maganda rin kung marunong kayo gumawa ng mga ganito. At least hindi nyo kailangan masyadong bumili ng mga accessories. Minsan di ba bibili ko ng accessories, ang dami-dami. Tapos tumatagal. Naluluma. Tapos nag-iiba yung color niya. Hindi naman nagagamit lahat ni clients. Ay, eto. Kasi color purple siya. Try uli natin. Ito purple. Tapos medyo, ayan, buo yung, ano niya, buo yung nail art niya. Try natin. Ano bang lighter color. Ito na lang. Si Flesh. Ito pinaka-light na color dito. Try natin ipantakip doon sa kung gaano siya ka-pigmented. O, diba? Kumbaga sa foundation, naka-expensive foundation siya. Natakpan agad yung mga gusto mong takpan. Ganyan siya ka-pigmented. Tapos ang konti lang nung kinuha natin, diba? Ang konti lang nung ginamit natin. Pero pwede mo siyang matakpan lahat. See? Yung mayroong painting gel, yung wala. Pwede ka na mag-repaint ng kung anong nail art dyan sa taas. Hindi, kahit shadow nung nasa ilalim niya, hindi nakikita. Ganyan siya ka-pigmented. Kaya lahat ng nail art, for sure, ma-achieve ninyo. Kahit anong nail art, try nyo. Maganda yan. At saka maganda rin kung marunong kayo sa painting, paggamit nitong painting gel. Sobrang tipid talaga. Sabi ko sa inyo, sa accessories, sa ano, lalo na yung mga abstract, or parang ganito yung nail, yung tile nail art. Kasi diba, isa or dalawang fingers lang naman sa client ng ganito. Okay na. Kasi marami na siya sa isang daliri. Hindi na mo magpapaganito si client ng 10 daliri. Diba? Over-decorated yun. So, makakatipid kayo. Tapos mabilis yung proseso niya. Kasi hindi kayo cure ng cure. Unlike na gamit mo pang nail art is yung regular gel polish. Although marami rin na gel polish na pigmented, pero talagang lumalakad yung kulay niya. Hindi siya nag-i-stay. Kaya kailangan i-cure mo agad. Para nakastay lang siya doon. Or minsan, gagamitan mo ng fast curing, yung pang fast curing, para mag-stay lang siya doon. Doon yung kulay niya. Yung yung gel niya, hindi siya lumakad kung saan-saan. So, ubos oras din, tapos medyo nakakapagod. Pag tuloy-tuloy yung gawa mo, mas maganda, mas convenient para sa ating mga nail artists.
Tapos, lalo na, eto pa pala, isa pa, lalo na magandang gamitin to pag medyo malikot yung client ninyo. So, pag malikot yung client ninyo, tapos regular polish yung gamit nyo, regular gel polish yung gamit nyo, good luck. Medyo mga 3 oras kayo, nandun ka pa lang sa isa o pangalawang finger. Okay. So, let's wrap up again for our painting gel. So, this one is our limited edition collaboration with Digel Genie. So, si Digel Genie, hindi lang sa painting gel. Di ba meron din kami dati yung pinakita ko, yung It's Genie brush. So, meron siyang 5 brushes na super thin and super ganda. Ayan, meron siyang 5 brushes. So, bukod sa collaboration na paggawa ng brush, meron din siyang ito, si Genie. Meron din siyang ito, yung painting gel. So, it's Genie painting gel ang tawag sa kanya. Isa siyang nail artist sa Korea pala, si Genie. Yung kanyang tapos collaboration sa kanya ni Digel. Kasi most of yung mga pinapakitang nail art ni Digel sa kanilang page or sa gawa ni Genie yun. Magaling siyang nail artist. Diba ang ganda? So, that's it for today, for tonight's live. I hope na-enjoy nyo and sana may natutunan kayo dun sa live natin at saka nalaman nyo yung difference ng paggamit nitong painting gel and ordinary gel polish. Although lahat naman ng product ng Digel is pigmented, maganda. Pero iba lang yung, kung talagang madrawing artist ka, yung talagang art is life sa'yo, yung talagang pinagtutuunan mo ng pansin, yung gusto mo sa character, sa maganda si Digel, si painting gel. Highly recommended siya dun sa mga nail artist na ma-painting talaga. Tapos yung mga lines, hindi lang basta technical art, pati sa mga lines, sa yung mga French tip, tapos ombre, ma-achieve nyo siya agad pag yung painting gel lang ginamit nyo. Hindi siya ina-absorb ng sponge pag gumamit kayo ng sponge technique sa ombre, pag yun ang ginamit nyo. Miski pagka brush technique sa ombre, kumbaga kung ano yung gel na kinuha nyo, kung gano'n lang yung amount ng gel na kinuha nyo, hanggang sa matapos kayo, hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyo yung pagka-ombre, yun lang din, hindi kayo magdadagdag, hindi nyo kailangan ng maraming gel para doon. So, that's it for tonight. Thank you very much for everyone who watched. This is your educator, Angelica. Thank you.